Kaudi lang ang alam sa sasabihin ng Pangulo ngayong gabi. Ang tanong, sino ang mag-operate ng prompter matapos imbestigahan ng isang lalaki dahil umano sa kita? Oo, binabasa ang talumpati ng Pangulo. Siyempre, alam ko ang tungkol sa ulat, pati na rin ang Pangulo. Nakausap ko na siya tungkol dito. Naniniwala siyang ito ay talagang nakakalungkot at sa totoo lang, nakakahiya. Ang taong binanggit sa ulat ay nakikipagtulungan sa CFTC. Ngunit pansamantala siyang naka-leave na may bayad. May operator tayo ng teleprompter ngayong gabi, pero hindi siyang nabanggit sa balita. Maraming salamat. Isang tanong mula sa Sky News. Pwede ba akong lumipat sa Iran? Tungkol sa pag-atake sa paaralang Manapa, 120 batang namatay, 26 guro kasama. Isang investigasyon ng Sky News na inilabas ngayon ay nagpapakita na lahat ng ito ay isang trahedyang pagkakamali ng Estados Unidos, ng hukbong sandatahan ng Amerika. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit paulit-ulit sinasabi ng presidente na hindi Amerika ang may gawa, kahit hindi naman talaga? Sinasabi rin niya na hindi rin naman. At tungkol sa ulat, hindi ako makakapagkomento sa investigasyon ng Sky News na may buong paggalang dahil hindi ko pa ito nababasa. Ang may kukomento ko lang ay ang sinabi ng Pangulo dahil ako ang tagapagsalita niya at ongoing pa ang investigasyon. Iminumungkahi naming lumapit kayo sa kagawaran ng digmaan para sa iba pang tanong. Carla, pwede bang mag-follow up? Gusto ko lang maintindihan. Walang nagbabago. Gusto ko lang maintindihan bakit niya laging sinasabi na hindi kami yon o hindi namin ginawa kahit may ebidensya at paunang ulat. May nakausap kaming impormanteng militar na nagsabing pagkakamali ito ng tao. Iyan ang opinyon ng Pangulo at sinabi rin niyang iniimbestigahan ng Departamento ng Digmaan ang kaso. Ipinasa ka namin sa kanila para sa mga tanong tungkol sa investigasyon na hindi pa inilalabas. Nararamdaman ito ng Pangulo dahil tiwala siyang ang sandatahang lakas ay lading may mabuting hangarin at hindi tinatarget ang mga sibilyan o bata. Sa kabilang banda, ang Iran ay matagal nang kilala sa pagpatay ng mga babae, bata at inosente. Kaya iyan ang dapat mong pagtuunan sa pag-uulat mo. May tanong ako kay Senador McConnell, pero tungkol muna sa Iran. Halos araw-araw ngayong linggo, inaprubahan ni Pangulong Trump ang pag-atake sa Iran. Inilalarawan mo ba kasama ang White House ang mga negosasyon bilang nasa deadlock o sa madaling salita, tuluyan ang natapos? Kausap ko si Pangulong Trump tungkol dito mga isang oras nang nakalipas. Patuloy na nakikipag-usap ang Iran sa Estados Unidos ng Amerika at ipinapahayag na gusto nilang makipagkasundo sa atin dahil nakararanas sila ng matitinding dagok mula sa ating mga puwersang militar ng Estados Unidos. Mahalagang maintindihan ng mga Amerikano na ang mga kamakailang pag-atake ay dahil nilabag ng Iran ang memorandum ng pagkakaunawaan na pinirmahan natin. Sa kanilang memorandum ng pagkakaunawaan, hindi ba't bawal nilang paputukan ang mga komersyal na barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa kasamaang palad, ginawa nilang malungkot na desisyon na gawin yon. Hindi mananahimik si Pangulong Trump at hindi hahayaan ng terorismo sa kipot ng walang parusa sa Iran. Yan ang nasasaksihan natin ngayon. Pwede mo ba kami ikwento ng kaunti tungkol sa nangyari kanina? Mukha ba siyang pagod sa negosasyon? Bakit dapat paniwalaan ng mga Amerikano na magiging iba ito sa Iran? May bisa pa ba ito kahit nilabag na nila ang kasunduan? Kita mo kung gaano kapangit ang asa nila. Pinatotohanan lang ito ang sinabi ng Pangulo nung inilunsad ang operasyong matinding galit. Hindi kailanman dapat makakuha ng sandatang nuklear ng Iran. Kaya niya inilunsad ang operasyong matinding galit. Malaki ang pinsala sa kanilang hukbo at ekonomiya. Palaging bukas ang Pangulo sa diplomasya. Siyang Pangulo naninindigan sa kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Matapos ang operasyong matinding galit, nagtungo tayo sa diplomatikong yugto. Sa kasamang pala, dilabag ito ng Iran, ngunit gusto pa rin nilang makipagkasundo sa Pangulo. Nakikipag-usap kami sa kanila, pero hindi papayag ang Pangulo na paputukan nila ang mga barko sa kipot ng walang parusa. Sa tingin ko, yun pa lang. Sa tingin ko, sa buong prosesong ito, napatunayan ng Pangulo hindi lang sa Iran kundi sa buong mundo na kaya nating tamaan ng Iran kahit Thailand, kahit saan. Halos nawala ng kakayahan nilang ipagtanggol ang sarili dahil sa Pangulo at operasyong matinding galit simula pa noon. Carolina, maaari ka na magpatuloy. Maraming salamat. Maligayang pagdating. Salamat. Dalawang tanong. Pwede ko bang basahin ng dalawang komento? Isa mula kay Pangulong Trump at isa pa mula sa pangalawang Pangulo tungkol sa Iran? Sabi ni Trump, sayang lang oras makipag-usap sa kanila dahil sinungaling at baliw sila. May mali talaga doon. Mga basura sila, mga taong may sakit, malulupet at mararahas. Sinabi ni panggalawang Pangulo Vance kay Joe Rogan kagabi,
Sobrang nadidismaya ako sa mga Amerikano at mga tao mula sa ibang bansa na nagsasabing imposibleng makipagnegosasyon sa mga Iranian. Paano mo sasagutin ang mga kontradiksyon na yon? Intindihin mong nalilito ang mga Amerikano dahil sa magkaibang mga mensahe. At ang pangalawang tanong, may hindi bababa sa 6 na Amerikano na nakakulong sa Iran. Gagawin ba ni Pangulong Trump itong pangunahing kondisyon para ipagpatuloy ang usapan sa bansa at sa mga bilanggong politikal? May mga tao pa ring binibitay sa Iran hanggang ngayon. Sa pamalawang tanong, hindi ako magsaset ng kondisyon o red line nang walang pahintulot ng Pangulo at hindi ko pa siya naririnig magsalita tungkol dito. Manino na prioridad niya ang pagbabalik ng mga Amerikanong hindi makataruang nakakulong o bihag sa ibang bansa at nagawa niya ito ng mahusay sa nakaraang 1.5 taon. Nakauwi ng mga Amerikanong nasa ibang bansa dahil sa Pangulo at kanyang National Security Team. Sa lahat ng paggalang, pinipili mo ang mga pahayag ng Pangulo at Vice Presidente mula sa iba't ibang bahagi ng sigalot na ito. Tungkol dito, masasabi ko magkapareho ng pananaw ang Pangulo at Vice Presidente sa kasalukuyang posisyon natin sa sigalot na ito. Ang katotohanang may mga handang makipagkasundo at iba na hindi sa rehimen ng Iran ay nagpapakita na naging epektibo ang operasyong epikong bagsi dahil na-neutralize namin ang kakayahan nilang mag-usap. Watak-watak na ngayon ang sistema nila at hindi na silang dati nilang malakas at makapangyarihang estadong terorista bago ang operasyong ito na isa sa mga pangunahing layunin. Ipagpapatuloy namin ang prosesong ito at gaya ng sinabi ko, pananagutin sila ng Pangulo kapag hindi nila tinupad ang sinasabi nila sa Estados Unidos. Pero palagi siyang bukas sa diplomasya kasabay nito. Salamat, Caroline. Sige, magpatuloy ka. Dahil sa pagdami ng atake ng Houthi, bumaba ang komersyal na trapiko sa kibot ng Hormuz. Ang Hormuz. Isa ang proyekto ay Ginagawa ngayon para mapadali. Bilisan ang daloy sa kibot ng Hormuz at tigilan ng Houthi sa pagharang ng lanis sa Dagat Pula para maiwasan ang pagtaas ng presyo bago Nobyembre. Siyempre, magkaibang tanong yan. Una, tingnan natin ang sitwasyon sa Kipot. Alam natin may pagbabawal mula sa Pangulo sa mga barkong pumapasok at lumalabas sa mga pantalan ng Iran. Lubos na naipatupad ito at kasalukuyang umiiral. Walang ipinatupad ang pagbabawal dahil hindi tinupad ng Iran ang kasunduan nila sa Burj Iwa. Mahigit 10,000 mandaragat mga Marine at mga pilotong Amerikano, 2 aircraft carrier, 20 barkong pandigma at 12 dosenang eroplano ang kasalukuyan nagsasagawa ng misyon ng pagharang. Sa unang 24 na oras ng pagharang, inilihis ng CENTCOM ng Estados Unidos ang 2 regular na barkong pangkalakal at pinatigil ang mga hindi sumusunod. Bukas pa rin ang kipot sa mga barkong hindi galing o papuntang pantalan ng Iran at sinisiguro ng hukbong dagat ng Zewara ang ligtas na pagdaan. Ang presyo ng langis ay halos $80 bawat bariles o mas mababa pa. Ganito na ang halaga bago ako pumunta dito. Bumaba ng 60 sentimo kada galon ng presyo ng gasolina mula kasagsagan ng sigalot at naging tapat ang Pangulo sa mga Amerikano. Maaaring magkaroon ng pansamantalang pagkaantala sa merkado ng langis, pero hindi natin nakita yung sinasabi ng lahat ng mga pesimista na magkakaroon ng malalaking pagtaas sa presyo ng langis gaya ng babala ng marami. Malaki ang naging epekto ng patakaran ng Pangulo sa enerhiya para buhayin ang lokal na produksyon at gumawa rin ng gobyerno ng mabilis na hakbang para mabawasan ang mga pansamantalang pagkaantala. Tulad ng alam ninyo, nagbabas kami ng langis mula sa SPR, ipinatupad namin ang exemption sa Jones Act at mga exemption sa mga patakarang pangkapaligiran para sa mga fuel. Ginamit ng Pangulo ang Defense Production Act para muling simulan ang produksyon ng langis sa California. Ang mabilis at matinding aksyon ng administrasyong ito ay nagdulot ng mas matatag na sitwasyon. Sa merkado ng langis, sisikapin ng Pangulo na pababain at panatiling matatag ang presyo para sa mga Amerikanong mamimili hanggang matapos ang labanan. Dapat tandaan ng mga Amerikano kung bakit natin ito ginagawa upang maiwasan na makakuha ng sandatang nuklear ang Iran, isang estadong terorista. Laban sa mga pasilidad ng IBM Manewa sa Erbil na nagbabanta sa mga Amerikanong tauhan at sa rehiyon ng Kurdistan, isa sa pinakamalapit na kaalyado ng mga Amerikano sa gitnang silangan. Ano ang mensahe mo sa mga responsabel? Patuloy ba kayong suporta sa inyong tapat na kaalyado sa gitnang silangan at tinutulungan silang ipagtanggol ang sarili nila? Sino ang naglunsad ng pag-atake? Sinasabi mo bang Iran ang may gawa? Urdebem, tingin ko natalakay ko na ito kanina nang sabihin kong sa kasamaang palad, nilabag ng Iran ang pangako nila sa presidente ng Estados Unidos.
Pinagbabayaran nila ang mga nararapat na konsekwensya dahil sa mga pag-ataking inaprubahan ng presidente kamakailan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag pinansyal gamit ang Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay isang independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong para magpatuloy kami.